Okay guys, day 2. So, sa ngayon naman, pag-usapan natin kung bakit mahirap ang isang bagay. Okay, bakit mahirap ang isang bagay? So, dito tayo sa fitness side. So, may mga tao kasi na gusto nilang gumanda yung katawan nila, gusto nilang pumayat, pero nahihirapan talaga sila. Nahihirapan talaga sila. Kumbaga, nagagawa lang nila ng saglit tapos nawawala na nangyayari, nahihirapan na sila pagdating sa dulo. Eventually susuko din sila kasi nakikita nila na yung paghihirap hindi mawawala para ma-maintain nila itong katawan na to, dire-diretsong paghihirap siya. So dun pa lang sinusukuan na nila yon. Okay, so ang sikreto lang naman doon, pag nahihirapan ka, huwag mong isipin na mahirap. Kasi kaya ka lang nahihirapan kasi mahirap na nga, pinapahirap mo pa 'Di ba? Masasaktan ka talaga doon sa proseso. Masasaktan ka sa proseso, pero yung pagdurusa, optional 'yun. Yung pain normal 'yan Kasi yan yung price ng ng growth. Pero yung pagdurusa, yung suffering, optional yan. Hindi mo kailangan magdusa. 'Di ba? So kailangan mo lang baguhin yung point of view mo. Kasi parang, for example, gusto mong pumayat, gusto mong gumanda katawan mo, pero andito ka ngayon. Tinatamad ka kasi alam mo na ang dami mong kailangan gawin para mapunta dun. Imbes na ang iniisip mo, ang dami ko pang gagawin, ang dami ko pang pwedeng gawin. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, marami tayong pwedeng gawin Once na binago mo yung mindset mo na from galing sa ang dami kong gagawin para makuha yan, palitan mo ng ang dami kong pang pwedeng gawin, ang dami ko pang magagawa para makuha yun. 'Di ba? So, yung pa lang sa shift ng pag-uutak na yun, malaki na yung difference Malaki na yung difference. Malaki yung maitutulong nun sa'yo. So, kailangan mo lang i-retrain yun. Ulit-ulitin mo lang. 'Di ba? So, kada tao iba, walang straight na sagot Wala talagang straight na sagot. So, kailangan mong hanapin yung sa'yo. So, ako, sinishare ko lang to kasi ito yung nag-work sa akin, nag-work sa ilang tao. 'Di ba? So, kung nakaka-relate ka, at least magagamit mo to with a konting adjustment sa sarili mo, 'di ba? So, yun. Ganun lang talaga. Tapos, ano ba pwede nating pag-usapan? So, pagdating naman sa ang training ko ngayon, sa training ko ngayon, 4 times a week ako nagtitrain. Tapos, ngayon, ang goal ko ngayong week, kahapon nakapag 6K ako na zone 2. So, kung ano yung ang ginagawa, pagdating sa cardio, ang ginagawa ko, kung ano yung kaya kong magawa sa loob ng isang oras. So, for example, kahapon rest day ko. So, pag rest day ko, yung isang oras ko, ibibigay ko sa cardio. Kasi wala naman akong workout. So, bibigay ko sa cardio. Then, kung ano yung magagawa ko sa isang oras, yun na yun. Pero zone 2 lang yun. Zone 2 lang yun. Sobrang bagal lang. Then, after workout naman, may cardio ako na 3K. So, yun lang yung non-negotiable ko for this week. So, nagawa naman na natin. Hindi pa tayo nagmimintis doon. Okay, so hindi pa ako nagmimintis doon.
Ano pa ba? So far this week, wala akong mintis. Wala akong mintis. Wala akong dinaya. Okay? Wala akong dinaya. So, malaking progress yun. Kasi, yun nga problema kasi. Pag coach ka, may mga certain things na pwede mong i-adjust naman eh. Di ba? Pwede mong i-adjust para wala ka pa rin masasagasaan. Pero, hindi kasi yun. So, every time na ginagawa mo yun, ina-adjust mo na lang, wala sa plano. Kahit gumagana siya, hindi yun eh. So, ang binabali mo dun, yung disiplina mo. Ang binabali mo dun, every time na hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, pa-adjust ka ng pa-adjust palagi. Ang binabali mo nun, yung power ng decision mo. So, every time na ginagawa mo yun, yung power ng salita mo, power ng decision mo, nawawala. So, kaya kailangan, pagka sinabi mo, gagawin mo talaga. Diba? So, pagdating dito sa pagva-vlog, yun din yung yun din yung naging problema ko eh. Diba? So, hindi ko siya magawa ng tuloy-tuloy. So, more on kaya tingin ko kaya ako siya hindi magawa ng tuloy-tuloy. Bakit ba? Hindi lang siguro ako makahanap ng purpose para gawin siya eh. So ngayon, ano nga bang purpose nitong ginagawa ko? Actually, isa sa pinaka-purpose nito para balang araw, halimbawa ngayon nasa 36 na ako. Pagdating ko ng 50, pwede kong balikan, pwede kong panoorin kung nasan ako ng taon na to, kung ano yung mga sinasabi ko. Okay, so kasi isipin nyo yung mga bagay na pangarap ko lang dati, siguro nung mga 18 ako, actually, andito naman ako ngayon eh. Kung ano yung mga gusto ko dati. Andito naman ako ngayon. Kaso ngayon, may gusto na ako na iba. So, hindi ko na napapahalagahan kung ano yung nandito ngayon sa akin ngayon. Okay. So, kailangan nating pahalagahan kung ano yung meron tayo ngayon. So, palagi pagising, yun nga yung sinasabi nila na gratitude, di ba? So, pagising mo sa umaga, maghanap ka ng mga bagay na pwede mong ipagpasalamat. So, doon pa lang sa ginawa mong yun, imbes na negative, yung inisip mo pagising mo, may pasok ako, may trabaho pa ako. So, pwede kang mag-switch siya kung ano yung pwede mong ipagpapasalamat. Kasi, nagiging routine yun ng utak mo eh. So, everyday kung ganun ka mag-isip, gumagawa yung utak mo ng mga unconscious na decision na hindi mo talaga alam kasi nag-autopilot na lang sila dun. Na yun at yun na lang, di ba? Kung papansinin niyo minsan may point na bigla niyo na lang mabadadampot yung cellphone niyo kasi paulit-ulit yun ang ginagawa eh. So autopilot na yung nagdidesisyon. So ang key dito, gawin mo na yung autopilot mo tama yung ginagawa niya. Kasi merong autopilot na tama yung ginagawa niya. For example, pag ako nasa kalagitnaan na ako ng prep, tapos na yung pre-prep, kumbaga, tapos na rin yung unang start na nasa gitna na ako. Pag nasa kalagitnaan na ako ng prep, yun yung pinaka-lock-in na ako. So, lock-in na talaga yun. So, hindi, medyo, yun yung para sa akin, yung kalagitnaan ng prep, yun yung pinaka-selfish part ng ng bodybuilding kasi kailangan mong lumakin para sa sarili mo eh. Kailangan mo talaga lumakin yun. Kung gusto mo talaga kung gusto mo talaga makuha yung isang bagay, kailangan mong mabaliw doon. Kailangan mong isipin yun na maigi. Ewan ko ako ganun ako.
Kasi ayoko nung ayoko nung what if. So gusto ko, kung may gagawin akong isang bagay, nakadiin ako dito para kung hindi ko man makuha yung resulta na gusto ko or makuha ko yung resulta na gusto ko or kahit anong resulta, satisfied ako sa binigay ko. Hindi ko pwedeng sisihin yung sarili ko na yan kasi hindi mo ginawa to, hindi mo ginawa yan, di ba? So, all in lang lagi.